1116 www.dytrbohol.com. Internet live stream. Nagsilbi sa katawang bulan sa tibuok kalibutan. Mga higala, ang musunod nga programa usa ka binayran. Ang mga opinyon o komentaryo nga ipadayag iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang istasyon. Ang atong takna alas 4 sa kahaponon niining September 24, 2023. Ang pulong sa kaluwasan atong ipalanog dinhi sa kahanginan aron masayod ang tanang mga tao sa pulong sa kaluwasan. Kay nag-ingon ang kasulatan sa Juan 17:17, balaan na sila, pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong, mao ang kamatuoran. O kini, ipakuyanat sa tibuok katalibutan ang pulong sa kaluwasan. Aron maandam ang mga katawhan sa pulong sa kaluwasan. Kung sa iyang pagbalik, kita makapuyo sa langit nun nga puloy-anan. Nga iyang gianda. Busa kining inyong mga higala. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dimugna kining usa ka takna nga tulumanon. Kung programa dinhi ang pulong sa kaluwasan. Ang pulong sa kaluwasan. Og sa pagsugod sa atong programa ang pulong sa kaluwasan, akong gihangyo si Brother Jan sa pagampo. Okay, magampo ta. Dalaygon o gamahanan ng mga Dios naka sa trono sa kalangitan. Nini nga haponon samtang kami maghimo usab sa programa. Hinaot nga ikaw maguban ka namo, maguban ka namong tanan sa among speaker karon. O hinaot nga kining mga programa magapadayon hangtod sa imong pagbalik kinitan gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mayong hapon ka natong tanan, mayong hapon sa ato nga mga suking tipaminaw, sa ato nga mga higala o sa ato nga mga kaigsuonan. O usab sa ato mga kaubanan, mayong hapon kaninyo, o usab sa ato nga usa ka bisita karon. O nining higayuna ania ang inyong programa, ang pulong sa kaluwasan nga sa kanunay. Naga-on board sa matag Domingo alas 4 ngadto sa alas 5:30 ang takna sa kahaponon. Og usab kini nga programa ang pulong sa kaluwasan kini nga programa gipasagdahan sa Seventh Day Adventist Church o kini gipanguluhan sa Manga SDA Church o Burgos SDA Church. O kini gipaluyuhan sa Southwestern Bohol District Association of Churches. O ganiya ang inyong programa ang pulong sa kaluwasan nga naa sa DYTR station, the True Radio 1116 kHz sa dial sa inyo nga mga radio. Og nining higayuna ato ta sa pag shout out usab sa ato nga mga sponsors nga sa kanunay nagahatag og supporter ni ini nga programa nga kini mapadayunon. Una ni ini ang ato nga mga sponsors, shout out ni Brother Floro Manuta at Kabawan Maribuhok Bohol. O usab Bilar Butika ng Bayan o Katigbian Butika ng Bayan. Kung kita nang inahanglan og tambal para sa atong balatian nga barato, epektibo ug dali makaayo, adto alang ang Bilar Butika ng Bayan nga nahimutang sa Bilar proper
Og sa lungsod sa Katigbian, pangita lang ang Katigbian Butika ng Bayan nga nahimutang sa Katigbian proper usab. Og shoutout ni Brother Lloyd Patalinghog og Sister Bernadette Patalinghog. Shoutout usab ni Sister Shobi Jane Alias and Sister Annabel Alias and Alias family at De La Paz, Cortes, Bohol. Limrod Construction Supply sa atong panginahanglanon sa construction material sama sa kabilya, simento, pintal o Punix Super LPG. Pangita lang ang Limrod Construction Supply nga nahimutang sa CPG North Avenue, Barangay Dao, Tagbilaran City. Og shoutout ni Doktora Charlene Lim. Kalapi Butika ng Bayan, kung nanginahanglan mo og mabisa na gamot nga abot kaya ang presyo, ato lang ang Kalapi Butika ng Bayan nga nahimutang sa Miguel Para Street, corner B Inting Street na ining atong syudad sa Tagbilaran. Og naasad sila'y mga branches nga naa sa ibabaw nga bahin sa Miguel Para Street. Og usab naa sa CPG East Avenue, Barangay Mansa sa Tagbilaran City. Pangita lang ang Kalapi Butika ng Bayan. Og shoutout ni Sister Bernadette Rinca Patalinghog. Shoutout usab sa Mansa sa Tagbilaran City ni Sister Maria and Sister Francisca Clerigo o ang Clerigo family. James Lumber and Construction Supply sa atong panginahanglanon sa kahoy sama sa lubi, mahogani, jimelina o mga construction materials. Bisitahan lang ang James Lumber and Construction Supply nga nahimutang sa Tutulan, Dawis, Bohol. Sa inyo nga mga order, idaya lang ang 0938-224-0399 o ang 0966-832-1135. O sa atong mga higala o suking tigpaminaw, James Lumber and Construction Supply ang pangitaa. O shoutout ni Brother Jimmy Umila o Sister Lordisita Omela. Holy Name Funeral Homes. Kung gusto mo kasaligan, barato ug anda mo serbisyo, pangitaa lang ang tatak Holy Name Funeral Homes nga moalagad og mo serbisyo alang kaninyo. Aduna sila'y main office nga nahimutang sa Loon, Bohol. Og sa atong dakbayan nga nahimutang sa CPG North Avenue, Barangay Kugon, Tagbilaran City. Og naa sa sila'y mga branches sa nagkalain-laing mga lungsod sa atong probinsya sa Bohol. Sa inyo nga mga inquiry, idaya lang ang 0920-554-2722 o ang 0906-386-1433. Pangita lang ang tatak Holy Name Funeral Homes. Og shoutout ni Brother Rufino Gomez o Sister Josie Gomez. Geo Motor Parts. Kung gusto mo kumplito, barato o ganas mo ayo, pangita lang ang Geo Motor Parts nga nahimutang sa De La Paz, Cortes, Bohol. Sa inyo nga mga order, idaya lang ang 0965-185-3371. Og shoutout ni Brother Jeremias Wagwag. Herbamix Food Supplements and Power Scent Essential Oil. Kung gusto mo tambal sa inyong cancer, ubo, arthritis, UTI, dysmenorrhea, ulcer o guban pang mga sakit, pag Herbamix Food Supplements na. If ever gusto mo haplas para sa inyong kalawasan, pangitaa lang ang Power Scent Essential Oil nga moalibyo sa inyong mga sakit-sakit sa inyong kalawasan. Kung mo-order mo, idaya lang ang 0910-643-5861. Og shoutout ni Brother Boye Tampos og Sister Tata Tampos. Shoutout to sab sa De La Paz, Cortes, Bohol ni Sister Virginia Pabutoy and Pabutoy family. Og sa Daurong, Panglao, Bohol, shoutout ni Brother Honorato Pamatong. Og usab sa Libaong, Panglao, Bohol, shoutout ni Brother Junjun Birador and family. Og usab ni shoutout ni Sister Neria Robanti Tatoy and Tatoy family at Manga District, Tagbilaran City. Sumuni ang ato nga mga sponsors nga sa kanunay nagasuportar na ining ato nga programa ang Pulong sa Kaluwasan. Og daghang salamat sa inyong pag-support niini og ang Ginoo magapanalangin diha kaninyo. And we listen the song niining kahaponon sa dugo ni Hesus. Oh, it's gone, man. Let me see. All right. Sa dugo ni Jesus gihugasan ko, gihinluan ako ni Jesus, ang daang
kinabuhi ng labay na bago na ako karon. Sa dugo ni Jesus lamang napasaylo niyang sala ko. Sa biyari siya may dakong kausaban ako, kay kibangon niya. Bisan sa makasasala pa ako, di pagkamatyan ko ni Jesus. Kanina isalag na butahan, karon may kahayag na. Sa dugo ni Jesus lamang napasaylo niyang sala ko. Sa biyari siya may dakong kausaban ako, kay kibago niya. Kung tintura ko sa himaya niya, mga luha pahira niya. Salamat kaya ko iyang giluwas, dito pagkikuban ko. Sa dugo ni Jesus lamang napasaylo niyang sala ko. Sa biyari siya may dakong kausaban ako, kay kibangon niya. Sa biyari siya may dakong kausaban ako, kay kibangon niya ako. And now we go on to our health tips, to be shared by Brother Chris Garrett. Brother Chris? Greetings, everyone, in Bohol, in the Philippines, and around the world. It is a privilege to be here with each of you again this week. We have been sharing with you regarding the 8 Laws of Health and the New Start program. And we've been speaking the past couple of weeks about the importance of a healthy diet, proper nutrition. And the next law of health is exercise, healthy exercise. How important is exercise? Well, let me ask you, how often do you spend exercising? Do we spend enough time exercising? 30 minutes? Well, if it's every day, that's really good. For some people, many people don't exercise at all, or very few times a week. And what's interesting is Dr. Roy Shepard. He's an expert on exercise and aging at the University of Toronto. And he explained, you'd have to go a long way to find something as good as exercise, as the fountain of youth. Many people are looking for a fountain of youth. And Dr. Roy Shepard explains that nothing can compare to the fountain of youth as can exercising. He said, if you don't have time to run marathons to reap benefits, little more than rapid walking for 30 minutes at a time, 3 or 4 times a week can provide, are you ready for this? 10 years of rejuvenation. That's how important exercise is. Just walking 30 minutes a day, a couple days a week. Brother John, he and his wife, they go play tennis for probably about 30 minutes every day. Well, that's a form of high aerobic activity. Very good, very beneficial. That's why Manoy John looks so young. Oh, yeah. It's true. That's why, you know. Looking at him, you'd never know he was 90 years old. You would never know that. Really? But one of the early studies on the relationship of exercise to aging was done and on a study of more than 200 men and women ages 56 to 87 in a retirement home in California in the United States. And they participated in a fitness program that included walking and
a walk, jog routine, calisthenics, stretching. After just 6 weeks, their blood pressure dropped, body fat decreased, maximum oxygen transport increased, and neuromuscular signs of nervous tension diminished. Analyzing the results concluded that men and women of 60 to 70 became as fit and energetic as those 20 to 30 years younger. And he added, the ones who improved most were those who had been the least active and the most out of shape. So what that means, friends, there's hope for you. If you are not in good shape, you can become in very good shape. Your body wants to respond. It just needs your help. It needs you to get out there and get active. Just 30 minutes a day, like 4 times a week, can make a big improvement in your life, in your health. There's a brief summary given of some of the things that regular exercise can bring for you right now. I want to share with you a couple of those benefits. Exercise, 1, will improve the tone of your muscles and blood vessels, changing them from weak and flabby tissue to strong and firm tissue, often reducing blood pressure in the process. That's one thing. It's going to improve your muscular blood vessels, making them strong, where rich oxygen-filled blood can flow through your body. Number 2, it will increase the efficiency of your heart in several ways. Gradually, it will grow stronger and pump more blood with each stroke, thus reducing the number of strokes needed to supply your body with living blood. So it's going to strengthen your heart. Very important to have a healthy heart to pump blood through the body. So exercise is improving the strength of your veins through which the blood will flow. It's improving the strength of your heart to pump the blood through these veins that have now been strengthened. It will give digestion it will improve your digestion by quickening the circulation and helping to lift the blood back to the heart and the digestive organs, normalizing your bowel action. So basically it aids in digestion. Many people unfortunately suffer from chronic constipation. It's not good. You got to get the bad out. In with the good, out with the bad. And so very important. Walking is going to aid in your digestion, the assimilation of your food. It will increase the efficiency of your lungs, conditioning them to process more air with less effort. Again, that's one of the laws of health, is the importance of fresh air. So you can see how all this works together to aid the body in accordance with the laws of health. And we're going to talk about the importance of fresh air as well. And number 5, it says it will increase your maximum oxygen consumption by increasing the amount available in the efficiency delivered to the body cells. So not only is it going to help your lungs, but it's going to help the transportation of oxygen throughout the body. It will improve the overall condition of your body, especially your most vital parts: lungs, the heart, the blood vessels, and endocrine system. So, as you can see, there are a number of factors in which the exercise benefits the human body. It can change your whole outlook on life, enabling you to relax, work more efficiently, and handle less stress. I know for me, it helps me to sleep better at night. And I think we could all use a better night's rest. And exercise is one of the ways in which to help do that. And so we just wanted to share a few points with you this week of the importance of the second law of health, which is exercise. And we're going to continue to share bits of information each week to encourage you in the observation of the laws of health. Don? Okay. Okay, thank you, Brother Chris, for that
health tips regarding about exercise. That's why you are always in the gym, huh? Yes, Because it really is. and also Kuya Brother John also is good on exercise. Yes. Okay. Okay, thank you so much, Brother Chris. And now we listen to the song Dili Kini Ang Puloy-an. Sure. Okay. Sa akong pagsulod sa pultahan, matamis nga pahiyong kalit lang na ilisan. Mangit-ngit nga kagamhiun, sulod ka dulong, kanusta pa maangkon, puloyan nga dayon. Dili kini tinuod kong puloyan, dili dinhi makita ang kahingpitan. Sa unahan makitaan mga mata na salipdan, puloyan sa Dios giandam. Pagkatahom kung ako nang mabatnan. Sa akong pagtanaw ning mga butang, bisan kinigi ang pingan, kini may katapusan. Hinanok sa kabataan, akong namatigdan, dili kini ang puloyan, ang Dios may giandam. Dili kini tinuod kong puloyan, dili dinhi makita ang kahingpitan. Sa unahan makitaan mga mata na salipdan, puloyan sa Dios giandam. Pagkatahom kung ako nang mabatnan, pagkatahom kung ako nang mabatnan. Overstimulation of the brain through TV and cell phones. Okay. That is nindot kayo nga song, no? Dili kini ang puloy-an. Puloy-anan tungod kay ang atong puloy-anan yod mao ang langit nung puloy-anan nga atong gitinguha. O karon ato ta sa atong gospel, no? Nga ang topic niini nga kahaponon pag-diskasan sa atong usa sa atong bisita, ang atong guest speaker niini kahaponon. She is an active church leader. She is having also an evangelistic minds, and then passionate in sharing the word of God. Ato nga ihatag ang panahon ni Sister Shobi Jane alias nga maghisgot mahitungod sa mental health awareness. Og atong ihatag ang panahon, Okay, maayong hapon sa tanan. Good afternoon, everyone. It is my privilege, no, to be part again ini nga kahaponon. Salamat sa opportunity ninyo sa pag-invite napud nako. Actually, this is the second time nga gina-invite. So this afternoon, kasagaran no nato
we tend to focus only sa physical health. Mostly, as to physical, maayo atong panglawas, ingana, without knowing that we can never obtain a healthy body without a healthy mind. Sakto ba, mga brothers and sisters? No, so now let's talk about mental health. No, kay as we have observed karon nga panahon, grabe na kayo, rampant na ang mga matingala na lang ta sa mga tao, no, nganong ingana ang ilang gihimo, pagkalas ilang kinabuhi because na depressed, stress and everything, no. So let's talk about we must understand mental health and the mental illnesses or disorders, no. Kay basin og wala ra ba ni pili, basig apil ta ani no, naata ani nga mga kuan, no, sa ato mo na importante nga hibal-an nato unsa dining mental health. So mental health is a state of mind that includes our emotional, psychological, and social well-being. So estado ni sa atong pangutok, no, nga naglakip ni siya sa atong emotional, no, sa atong pagbati, psychological, panghunahuna, and social well-being, atong pakig deal ngadto sa uban, no. It affects how we think, we feel, and we act. And it also helps us determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Diba? Kay magsugod mo gyud sa atong hunahuna nga unsaon kung magpa-stress ba ta, magpadaog ba ta sa atong stress, then unsaon pud nato pag-relate sa uban, how we can handle sa lahi-lahi nga mga batasan, no? And make choices, decisions nato. So therefore, if ato siyang sabton, nagyoy connection sa mind and body. No, the mind and body are intimately connected with each other. It will affect each other because when one is affected, the other responds. Diba? Kung maapektuhan ang ato ang hunahuna, of course, ang atong lawas mo po na resulta. No, mo resulta siya ba ang atong mga actions. And then mental health is important at every stage of life, from childhood, no, sukod sa atong pagkabata, and adolescence, pagkabatanon, and through adulthood. So atong pagkahamtong, or other term, di ta nang pagkatigo lang, no, pagkahamtong lang, no. So adulthood nato. So it is important to know, no, in every stage of our life. So karon ang pangutana, the question is, how can we determine that we have a good mental health? Saan man nato paghibalo, or are we mentally healthy? Sa ato karon, makaingon ba ta nga we are mentally healthy? No, so makaingon ta nga we are mentally healthy when there is maintenance of successful mental activity. So meaning always taga na hunahuna sa insakto, no, maayo atong paminsar and paglihok sa ato ang hunahuna. And we are also productive on daily activities. So naade ta sa maayo ato ang state sa ato ang mental health, no, when we are produktibo ta sa atong mga buluhaton, no, mabungahon ta matag adlaw sa atong gibuhat, and you maintain that fulfilling relationship with others, na atay maayong relasyon ngadto sa uban. So nagpasabot na nga maayo ka og panghunahuna. And when you maintain that ability to adapt to change, kana bitong mga kabag-uhan, di ka ma-stress dali ba? Kung naay mga kabag-uhan, mo adapt rapud ka sa kabag-uhan, no? Mo cope ka sa mga stress. But when the brain is not functioning well, kung wala na insakto ang function sa ato ang hunahuna, your thinking, atong panghunahuna, mood, and behavior could be affected or disrupted significantly. No? So that's when mental health problem starts. When we are disrupted, no, affected ang atong panghunahuna, atong behavior, not normal anymore, no, as to the average. That's mo na timailhan nga duna na tay problema, no, sa atong mental health. So according to the survey, no, there are around mga 20% of the world's children and adolescents have mental health problems. Imagine, and it is nagkasaka na siya, no? It's increasing, no? Day by day, year by year. So it's very alarming na kaayo karon. And
karon let's talk about the factors or the causes that contribute to mental health problems. What are the factors or the causes? So it may be caused by biological factors. What's biological factors? So that's in the genes, no, or brain chemistry, or hereditary, no, kanang kaliwat, natay kaliwat na ingana. So it's in the genes, and it's a family history. Kaliwat na history na sila history sa ilang pamilya nga ingana, no, dunay problem na sa pangutok and of mental health problems. And another one is the life experiences, such as trauma. You experience trauma or abuse, no? A family and or a childhood abuse or marital abuse, no? And relationship problems, neglect sa family, na neglect ang bata ba, or marital ang banag asawa, no? Dunay nahitabo nga mga abuse. Then death of a loved one, nga grabe ang imong kasubo, nga dugay nimo di ka cope up, and kanang divorce, no? So whatever nga mga life experiences or mga shocking trauma, no? So usa na siya sa mga factors. And last is the environment around us. So sini sa atong palibot, it will cause, no, sa ato nga affect our mental health. Unsa man ni exposure before birth, kanang sa wala pa ka ang imong parents, no, before birth, kumusta man ang pagdala sa imuhang mama, sa imong family. Exposure to viruses, toxins, alcohol or drugs while in the womb can sometimes be linked to mental illness. No, kanang naapa sa tiyan ang bata, then ang ato ang inahan, no, grabe nagamit og mga drugs and mga muinom nga na whatever, alcohol or drugs. So that's substance use, no, and abuse. And also the environment around us, just what our brother said a while ago, Brother Chris. Kumusta man ni sa atong environment karon, atong social media? It really affects, right? No, atong constant kanunay nga dula ana sa anang labi na ang kuan karon sa mga bata, no, nga ML Mobile Legends, ang kanunay paggamit sa cellphone, the radiation na kanang sigigtan og TV, the television, 5G, it's already 5G, and also the diet, no, sa atong nga gipangkaon. So that's other mga factors nga maka-contribute na siya sa atong mental health problems. So, and many more. So, types of mental disorders. Karon na pod, actually there are many types of mental disorders. So, mo kuan lang tano, gamay sa mga 8 lang ni. Then unsa ning mga types of mental disorder. One of the common is that anxiety disorder. So, unsa man ang anxiety disorder? So, when moingon mi kag naa ka anang anxiety disorder or that person naa nang anxiety disorder, it's more than temporary worry or fear or excess ang imong nervousness, and the anxiety does not go away and can get worse over time. Kanang grabe ang imong kaguol, kabalaka, kanang dili na bitaw nimo mapugngan, magsige na lang kag kaguol na over time. So, when that's excessive, excess na siya, that's anxiety disorder, such as generalized anxiety disorders, kanang mga panic disorders, mga panic attacks, di ba? Kanang panic attacks, mga phobias, nabatay mga phobia? Phobia sa tubig, sa heights, like that. Mahadlok og even kanang mga tao. Naay tao nga mahadlok og kanang daghang tawo. Kana sila kana mahadlok siya og kanang maphobia siya og daghang mga tao. So afraid of the dark and kana nga mga timalanan. So that's anxiety disorder. Second is the mood disorders. Sa maning mood disorder. So other lain nga tawag ani is affective disorder. So unsa man ni mga major depression, kanang grabe ang depression, bipolar disorder,
kanang persistent feeling of sadness or period of overly happy. Kana bitang karon kay ala grabe ang iyahang kalipay, ala kanang muna katawa, excess kayo ang kon iyang kanang kalipay, overly happy, then taod-taod kay mo fluctuate siya, mo hila kaguon, maguol na pud siya taman, ma-worry siya. That's a bipolar. Bipolar, no? Matinga na lang kaniya ba kay ni kalit raman to, maayo man unta to iyang kuano. So there's fluctuation of feeling or extreme sadness. Then happiness na po taod, so magpuli-puli na siya. So bipolar disorder because of depression, like that, no? And then third one is the psychotic disorder. Something psychotic disorder. So this is distorted awareness of thinking. Kana kabantay ta nang kuana nato nga kanang mahallucinate. Unsa man ang hallucination? We see images and hear sounds that are not real. Kana bang kabantay na namin nga kanang uy nakakita ko kana pero wala gud kay nakitaan nga ikaw unta nga nagtan-aw pud wa gyud kay nakitaan. That's hallucination when you see images or hear sounds that are not real. Mystic creatures. Yeah, mystic creatures. Then delusions, that's also a psychotic disorder. Yeah, delusions, that's false fixed beliefs that the ill person accepts as true. O kanang mauna-una ka ba nga kanang nalagi ko'y nakitaan pero wag ko'y nakitaan ang kadaghanan pero ikaw ra ginakita mo tuog yung nga na kay nakitaan. Sabi ni siya pa na Sister Shubi kabuang mo na siya. Nag-delusion, no? No, delusion of being watched. For example, nagunahuna ka nga naagyo nagtan-aw nimo pero wa good. No, somebody is looking at you. You keep on you believe that somebody is looking at you, but the reality is no one is looking at you. Kanang klase sa depression pinakakuyaw na. Yeah. Kay dunay amo kaniadto ngayon na dali kuno mo patay niya. Nakapatay gid siya tao kay iya mang yunad. Unay nakakuyaw nga depression. Psychotic disorder. Psychotic disorders. Disorder. So kanang nga disorders is very dangerous. The factors a while ago. So it's a combination. Yeah. And then another one is eating disorder. Kani mga igsoon. Basig apil tani. Eating disorder. So this siya pa na gikabuhi. Kanang palabig kaon abnormal eating behavior. That's eating disorder. They eat too little or you eat too much. So lisod day kanang di puta mo kaon kay nagunahon na ta nga mukaon ko ani ba mudako na kaikog taman nga na bitaw so dili na lang jud ko mukaon gamay na lang akong kanon nya mukaon pug kag daghan kay nahuna nimo gamay pa ka. So kana siya when apoy uban nga mukaon gyud paspas kay tungod kay nabalaka kay mapas mo. Kana siya kuyaw na nga gi-disorder gihapon mabuang na kadugayan ug dili madali. So mo na abnormal eating behavior kanang dili na normal ba sama sa mga kadaghanan, no? So that's nay duha ka klase, bulimia nervosa. So mo na binge eating, gitawag siya binge eating or too much eating. Gitawag siya bulimia nervosa. Ang usa po the opposite, anorexia nervosa. Mo na rigid diet, kanang too little, gamay na lang jud kay kaunon kay inigtan-aw niya sa amin kay arang ni kuan na gyud siya dako kay siya pero niwang lagud kayo siya, no? So ingana nga panghuna-huna ba, no? So that's eating disorder. Next is personality disorder. Unsa maning personality disorder? When a person thinks, feels, behaves or relates to others very differently from average person, and that cause problems in unsa man work, no? Naay problema sa trabaho kay magka-problema gyud og naa na siya. So there's a personality disorder. There's a problem sa school, no, kung estudyante or bata, and imong social relationship, no, kana personality disorder day na nga wa kay maayo. Di mo apipon sa daghan. Kana usap po na siya, no, kanang dili na ka normal ba sama sa uban nga tao. So mo na siya. Then ikaunom is the obsessive compulsive disorder. Unsa man ang obsessive compulsive disorder or OCD? OCD. So that's may ilhan nimo ang tao nga OCD
or obsessive compulsive disorder na siya ni when repeated, persistent and unwanted thoughts. Kanang imong hunahuna sige hunahuna bitaw nga fears that cause to perform certain rituals or routines. Tungod sa imong ginahuna, magsige nagbalik-balik sa imong nahuna, di po ka mapakali. Imo pong, for example, kanang nahuna ka nga hugaw imong kamot. Your hands are very dirty, so you keep on constant magsige kag hugas imong kamot. No nya nahimo na nimong ritual routine na gyud murag kara segundo manghinaw ka kay daghan na kayong germs sa imong kamot. So kana kay tungod kay dunay fear sa imuha nga mahugawan ko madaot ko ani. OCD. Obsessive compulsive disorder. Mga disturbing thoughts are called obsessions. Obsess kay ka nga butang ba. For example pod, kani nakita nimo nga linya ni kaayo, kanang letter kita nga welcome nya. Iniglabay nimo nga natapihi na gamay ang letter E. Ma-stress din ka. Mabalaka ka. Di imo na pong imong tarungon. Nya taon na pud malabay ka na ko ana pud imo na pong tarungon kay na-stress man ka og makakita kag dili order. No, when you are stressed. Mabuang gina siya kadugayan. No, so it's not anymore normal. Kay kita, ikaw brother Jan, og kinaalay gamay nga kana for example, gamay ra kayong hugaw dinha magsige na kag bagot-but unya kay sa man ni ma-stress na ka ba dili na disorders yeah peligro gina nga kana siya no. So ang disturbing thoughts mo ni gitawag obsession, then ang imong ritual are called compulsion. Ma-ritual na nimo kanunay kay muak man ka para di ka ma-stress nya og imo na pulang mabalik hantod mabalik-balik nimo. So mo na dili na siya obsessed na ka. Obsessive compulsive disorder. Then next is the post-traumatic stress disorder. Unsa maning post-traumatic? Post-traumatic. So it's a condition developed following a trauma. Kung naka-experience kag na trauma ka, terrifying events such as sexual or physical abuse, unexpected death of a loved one or a natural disaster, then you feel intense fear or helpless or horror. So mahitabo ni siya kung naay previous nga panghitabo nimo sa una. Murag mo na siya gitawag og post. After na ba? After nang mao din nga naingad to siya kay sa una pagkabata niya na abuso dito, terrifying moment dito sin kinabuhi mo na nga ni post-traumatic na siya mo na post-traumatic stress disorder. Post-traumatic. PT. Also, if you survive a plane crash, yeah, that's accident or like a war. Yeah. Just a couple of examples. War, accidents, or natural disasters. Yes. Yeah. Then another is the impulse control and addiction disorder. So meaning impulse control and addiction disorder. So when individual has difficulty resisting behavior that becomes self-destructive. Kanang behavior nga ma-distract na ka ba? Example, ani is kanang when you say impulse control, di ka kapugong. For example is the kleptomania. Isa nang kleptomania kanang kawatan. Kanang manguha di gyud ka kapugong nga manguha gyud ba? Di ba natay na ilhan ana nga naagi na. moingon nga kawatan na pero disorder din na siya imbis dili niya pero dili gyud siya kapugong wala na niya tuyo wala na niya pero iha lang yung kwaon. So kleptomania kana pong trichotillomania. So man kanang kabantay tanang magsigig pangot og buhok. Kanang magsigig kanang kawan sa iyang buhok ana ba paak. O kana magsig kanon niya yung buhok. Magsigpaak sa kuko. Kana usa na siya. That's Disorders impulsive control. Kung kanunay gyud ka sigig paak sa imong kuko. Kana kasagaran when you are tense. Mo paako ni imong kuko, di ba? Murag ka nakuyawan na balaka matense ba there's attention so imong pero og kanunay na nimong ginabuhat kag kuan jud sa imong kuko disorder na siya so unsa pa kana pong pyromania unsa nang pyromania kanang magkuag kayo ba sigdog kayo sigdog kayo kanang magkuan gid siya kayo. Magdaob gid siya. Magdaob siya or magkuan siya. Kay sa mo na ibuang magsigdaob. So kana siya
Pyromania, no? So a fire man na pasabot ana. Then kanang dili ka kuan kanang sexual behavior, mabito na nun na ni mang-rape kanunay. Kana siya, that's impulse control and addiction disorder tungod pud sa addicted to drugs, no? So it will affect. And the most common is kana yung depression disorder, no? Kanang ma-depress. Pinaka-common. No. Na gitawag siyang major depression or feeling of guilt or worthlessness. Mo din na kanang ma-depress nga tawo, kanang ma-feel din nila nga guilt, then worthless sila, wala na sila pakinabang, feelings of wala na sila gamit, feelings of intense sadness nga kanang sige kaguol, then emptiness, no, how ang ilahang kuan, then mulid na siya suicidal thoughts. Kanang depression, mabitaw na nga. Mo na pinakakuyaw. Yeah, mo na common karon. Kanang suicidal thoughts na kay ilang hunahuna wala koy gamit, so magpakamatay na lang ko. Di ba? Nga na. So suicidal thoughts na siya depression. Then kana pud sa mga babae. Kanang mga babae yung sa inyo nahibalaan na mga babae. Kanang gitawag siya postpartum depression. What's postpartum depression? That's when after a woman gives birth to a baby, she's oftentimes depressed. Yeah. A strong feeling of sadness, anxiety, or worry and tiredness that last for a long time, no? Ang ato ang kanang inahan. Kanang bag-o siya ng anak ba? Kabantay tana nga makadungog ta nga, hala bag-o pa man to nang niya, gipatay na iyang anak or gibalibag ang iyang anak or naghikog siya kay mao day na disorders. kay there's a hormonal imbalance, no? After giving birth. Muna nga importante nga mo bitaw na importante mga bana, no? Ato inyuhag yung panggaon ang inyong mga asawa. You must love your wife, no? Kay mo kuan yun ng postpartum after giving birth, no? So they feel the hard to take care or of yourself, no? Or sa baby. Maguna sila nga mabita na uban siguro mo na nga unsa may akong ibuhian yung bata or kanang lisuda man ni siya buhion samot na og walay pares. No mo na nga ibalibag ang bata. Matinganan lang ta kato na anod na adtong kuan kana day siya usa na siya ka kuan tungod sa postpartum, no? So mao toy mga klase. Walo ka klase. Walo ka klase sa mga mental disorders, no? Basta ang kuan na gid ana is kanang kun repetitive na bitaw nya kanunay na nimo nga biyan dili na normal. Mo na lisod na kay mental health problem ana. And so when a person has these symptoms, let us seek for help. No, so there are approaches to mental health illnesses. So there pagkuan ana no na ay mga treatment nga atong mahimo gitawag siya biomedical or medication. Mabantay ta na og nay mga anak kay muduol ta og psychiatrist. No, mga nagtambal so may tambal para ani. So mo ni gitawag og medication. Naay prescription medicine given to psychiatrist to treat the illness, but it cannot be cured. Kanang tambal treatment matreat ra na pero dili gyud ma-cure. Abantay ka ana nga magbalik-balik antod makataas ang dosage. Nga na siya. So mao na problema. Do na may experience ana nga do na akong kauban ba nga masakit. Every month gyud man to gimi sa psychiatrist. Yeah. Aron sa pagkuag tambal. Ako singnan nga, dok unsa man nga sige magbalik-balik di maayo. Siya di gina siya maayo. Mao na gina hangtod. Yeah. It can only be treated but not cured. Sa mo na nga tagaan og medication. So what ay good news ana nga maayo? After ato okay. nang what's the good news? Okay. Naa pa bay paglaom. No, so psychological naapod siya as to counseling. No, nabata na adto na magpa-counsel ta. That's another word nga talk therapy. Talk therapy or psychotherapy. So kanang counselor give counsel, help person identify and change troubling emotions, thoughts and behaviors. So man atabangan suryaan unsa di ay nga nahantod ma-release niya. No, mao na is talk therapy or psychotherapy. Hibaw-on unsa day hinungdan nga na para makakuan pod siya. Then social or behavioral therapy. So kani siya intervention based on group therapeutic setting. Example kanang di ba sa buto ng family as a group nga
para makatabang mo ani nganing membro sa inyong family nga dunay illness, no? Sa imong friends ba. So as a group, no? So mo na nga it can be of help. So, counselors, therapy, psychologists, nurse practitioners, or physicians can manage behavioral health concerns with these treatments, and even life coaches, pastors, no, spiritual, makatabang yun ni, no, the therapy, counseling, and medication. And as healthcare advocate, since I'm a graduate of psychology, no, as a healthcare advocate, let us stop the stigma. So what's that stigma? It's a polite word for discrimination against patients and families. Kaya usahay manggod, kana bang mura bitaw i-discriminate og moadto magpakuan og health, magpa-check nga na og naabay apan. Mura bitaw nauna ngano moadto man mi kay narbuang baday na akong kuan. O di ba ingana so ma-discriminate ang pasyente or pamilya. And this kanang prevent people from seeking mental health care. Imbis nga matabangan dili na noon, so that's the stigma. Stop na to na. So atong tabangan, no, kung naa gani pahitabuan dili na to ikaulaw, dawaton then atong tabangan para ma-treat na siya, no. So mo na atong buhaton. But in order for us to help ourselves, no, kay naaman nato ang control to cope up with these illnesses, we must take our attention and check these aspects in ourselves. Kumusta atong physical, emotional, social, intellectual, and spiritual. So, physical, are we eating healthy? Nag-exercise ba ta? Sleep early? Then, kay mo affect na siya. Emotional, express yourself, your feelings or emotions. No? And then, social, spend time with friends or family. No? Dapat makig-socialize ka. Then, intellectual, take time to learn new things. Exercise your reasoning power, thinking skills. Then spiritual, no, most importantly, have a strong faith and connection with God. Amen. Importante ni kay mo ni kasagaran nga ma-neglect, mawala, no, which is mo ba yan ni important. He is the owner of our lives and he is the only one who can help us overcome all these things. He is the great physician and healer. Siya ba naghimo nato. So kabaw siya unsay tambal ni ana, no? So medicines we take, persons or health professionals are just God's instrument. No, kabalo ta ana. And naapoy lastly, no, 5 ways to boost mental well-being. So unsa man yung 5 ways? First is to connect. Talk to someone, speak. No? Join group of people, colleagues, neighbors, friends, family, connect with them. And above all, connection to God. Amen. No? Do meditation. Ask for God's guidance, like that. Then ikaduha is be active, run, stretch, play game. No, si Badtero, tennis. Kana play game, do gardening, physical activity for fitness, because it will activate our brain if we do exercise. Right. This will invigorate the mind for about just 15 to 30 minutes, no? Every day, morning exercise, deep breathing. Now walk in the air, walking in the free, invigorating air of heaven is the sunset surest safeguard. No, so kanang maglakaw ta, mag-walking ta, no, malanghap kag kanang hangin, presko nga hangin, no. So tambal po na siya against colds, coughs, congestions of the brain and lungs, and 100 other diseases. Muna yung makaayo. Yeah, makaayo. Dili itong medication. Labing maayo ni kaya ang medication, no? Is kuan naman na kanang hampol-hampolan. Nya makakuan pag yun na sa imuhang that's synthetic ba ya? No? So then take notice. You must be present in here and now. No? Take notice, pay attention to the world around you, the nature, the people, your thoughts and feelings. As parents, sa mga ginikanan, pay attention to the needs sa imong mga anak. No, kasagaran ba gyud karon mo bitaw na nga anak ang mga ginikanan walay pagtagad. Walay time sa mga anak. Ang mga anak mo na nga pariwara. No, nya wala nakakabalo unsa nagipang tan-aw din nga palabi na sa cellphone, social media.
No, so ato din ng kuanon mo ngano naghikog man tong bata asa ning ginikanan? Wala na natagad. Wala na. No, so mo na siya. So take notice. Then as anak pod mo share ka sa imong parents. You must be open to your parents. No, para mo seek ka guidance nila. No, be curious, then savor the moment and appreciate things what matters to you. You must have that attitude of gratitude always, no? And take time for relaxation, stress management, no? Nagyud nang dapat relax. That is why no gitagaan ta og one day, no? Sabbath day. The seventh day of the week nga para ma-relax ta, makarest ta. No? So mo na siya importante. Then keep learning new things, new skills, information about topics that interest you. Kay mabaid man imong mind, magamit siya ba? No? Keep learning by trying something new, rediscovering an old interest, fixing a bike, if naa kay if kabalo ka mag-fix, nga na taking on a new responsibility of work, learning to play musical instruments, no? Kay magunaw na man ka, makating kanin, discovering and improving talents God has given to you, no? Kana kabalo ka ani, ay na di ko ani, kabalo di ko ani nga ko ano. So another learning. Then sa pagluto pod, magluto ka, another recipe, ingredients imong gamito, no? Trying new recipe, mag-bake kag cake, nga na malingaw ka ba? And learning can boost self-esteem and can be fun, no? Very fun, ma-enjoy ka. So dili magsighinuktok. So mo lang giingon nga kana day ko nung hunahuna nga sige wala nagamit ba, it's a Satan's ground. Yeah. What's Satan's ground? When your mind is not being used. Satan's ground. Inactive mind, no? Inactive. Naara ka pirmi diha ganhona, sudlan nagmaot. No? So nga na nga importante imog yung dautan ang imong hunahuna mo na. So that's kuan na siya, Satan's ground na siya. Reading a good book, is that on the list? Yeah. Reading a good book, yeah. Mga kuan nga mga libro, not fictional books, but kanang kuan gyud makatabang nga mga kuan ba, informative like that. And lastly is give. Bata kabalo makaigsuonan nga usa na siya nga makatabang when you have that spirit of giving. Yeah. Give is a small act of kindness to other people. Whether it be your time, patience, works, or even your smile. No, ipakita imong smile, brother. No, nga to sa uba, no? That's the smallest act can count to others, no? Do something nice for a friend or stranger. Absolutely. Yeah, thank Especially someone. Money. Yeah. Money. Like when you lend me 50 pesos. No, then thank someone kung naitaw nga nagbuhat og maayo nimo, give paghatag og thank you, give thanks. Give thanks. No? Then smile, make someone for a cup of kanang mo offer kag kanang hot drink, imnonon no? Or mo volunteer ka, do volunteering, donate a charity when you have plenty of money. Do charity, offer to help someone with a project, kung ay project mutabang ka, no? Ask a friend or someone you work with how they are and ready to listen and give answer. Kana bitaw say na kay amigo, pwede gyud na nimo na kumustahon, tawagan, kumusta ka, unsa may akong matabang. Correct. No? Ingana, no, work with, then give back to others can create positive feelings. Amen. Help us feel most satisfied with life. Di ba? Lami atong pamati kung makatabang ta. Correct. No, kana siya niya samot na dili maka kuan nimo, makabaws nimo. No, ingon ba ang Ginoo? Hatag ngadto sa dili makabalos. Katos di makabalos. No, kana dili makabalos ba? No, so give positive talks to yourself as well. Dili ta negative mind. We should not Positive. Be positive. Be positive. No? Optimistic. Positive talk, be optimistic. You say to yourself, yeah, you are loved by God, you are braver, smarter, doing good. You're doing good. No, you can be proactive. Be proactive, no? Then give yourself the right kind of food to eat.
right. Importante na siya. Mga nutritious food, just like what brother fruits and vegetables, no, the original diet God has given to us, no. And napabay tayo. No, so Napay 30 minutes. spiritual Ay, insights, no, ato ma-connect na to, no, because there's a relation of the mind to the body. So but few realize that the power of the mind has over the body. So ingon diri, the conscience and right principles of life should be sustained by firm, quiet nerves, a healthy circulation, and the activity and strength of general health. No, so kana bang maayo atong ang konsensya nato, maayong prinsipyo, no? Mga ma-sustain nato kanunay, no? Healthy circulation, nga na. Then you are capable of controlling your imagination. Wala ba ta kabalo? Nga we are capable of controlling our imagination and overcoming these nervous attacks. Pwede gyud nato na ma-control. You have that willpower and you should bring it to your aid. No, mangayo tag guidance tabang sa Ginoo, Lord. Kanang nakoy lahi ni nga feeling, no? So tabangi ko, Lord. Then naapog kay imuhang willpower ba? No? Kay ingon pa din ha, when the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Amen. No, it becomes powerful. No, so ingon pa din hapod sa Healthy Living nato nga book in page 205 paragraph 5, the consciousness of right doing is the best medicine for diseased bodies and mind. Amen. No, kana bang conscious ta sa pagbuhat sa maayong matarong, maunay maayo nga tambal sa masakiton nga lawas ug hunahuna. Correct. So the consciousness of right doing, maayo nga pagbuhat, Mo na pinakaninot nga pag-aplikar. remedy. Yeah, the best remedy or best medicine, no? Then a person whose mind is quiet and satisfied in God is in the pathway to health. Amen. No? So ang tao nga naay kana bang kuan siya sa iyahang satisfied siya sa iyang kinabuhi, diha sa Ginoo, mo din maghatag og maayong panglawas. Then a contented mind, a cheerful spirit is health to the body and strength to the soul. No, so nothing is so fruitful a cause of disease as depression, gloominess, and sadness. Depression mao ginay usa sa mga hinungdan sa sakit. Yeah. Nanong ma-depressed ta because we are not contented sometimes. Depressed kay nakuan ka murag nakay mga gikuan mga wa nimo maangkon bitaw na depressed ka. Na-depress ka, then Pero ma-pressure. kontento ka kung unsay nanay mo. Yeah. Contented mind, then cheerful spirit, malipayon ka, kontento ka, kay malipayon ka, no? Then, mo na maghatag og health sa body and strength sa imong soul. Then, ingon diri, cheerfulness and a clear conscience are better than drugs. Amen. Cheerfulness, pagka malipayon, then imong konsensya, no, hinlo imong konsensya diya sa Ginoo are better than drugs and will be an effective agent in your restoration to health. Amen. No, kung gusto tag mo na yung mga sekreto dahil nga kung gusto tang maayong panglawas, maayo atong hunahuna, no? At ingon din na lastly sa Proverbs 17:22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. No, so mo din na ang malipayon nga kasing-kasing, mura din na siya og maayong nga tambal. No? But a broken spirit kana sige kag kaguol, kabalaka, maugas bukog. Makaugag yun na sa bukog. Kadugayan ana, ma-depress ka, mo na nga maghikog ka, no? Sa laing edisyon mabali-bali ang bukog. Mabali-bali ang bukog. Sige kasakit na sakitam ni ako. Mabali-bali ang kabukogan, oy. No, so that's no. And lastly, mga igsoon, before ko mo unsay giingon ni Apostle John in 3 John chapter 1 and 2 nga para natong tanan, hinigugma gipanghinaot ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang ug nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. So mao lang ta ang mga kaigsuonan, mga tigpaminaw ug sa mga kauban diri nga hinaot nga bisan ni adtong gamay nga mga katong nga topic, no, about
understanding mental health and mental illnesses, makatabang putaan, ma-aware taani para if ever nani sa ato nga mo kuan sa ato maatong mapugngan dili na siya then at ang importante is the connection gud nimo diha sa Ginoo. No, kay lisod man if wala na diha dili man gud ta ma-guided kung si atong angay buhaton, no. So always seek guidance to God always para sa ato ang kinabuhi nga kana bang magakinabuhi ta nga subay gyud sa iyang kabubuton aron maangkon pud nato ang maayong panglawas. Maulan na og daghan salamat mga kaigsuonan. Amen. For 30 minutes. Thank you, Shubi. Okay, thank you so much no Sister Shub sa pag-share mahitungod sa atong mental health nga makahatag yung informative yung kayo nga dako kayo katabang sa laban na sa atong mga suking tigpaminaw karon nga makahatag yun og pagtambag mahitungod sa atong panglawas. Og uban pa Brother John, ikadugang kaya kabahin atong gidiskasan karong kahaponon. Ang atong pasalamatan ang atong guest lecturer Sister Shubi pagkanindot kay sa iyang mga gisulti no bahin sa title mental health o awareness and mental illnesses. Mental illnesses. So nindot kay no kay pinaka-importante gyud na siya kay kasagaran karon sa mga tao gyud mo ginhinungdan nga nagkasakit ang mga tao. Bisan kita gud usahay feeling guilty nya murag kana mukalit lang ita ka murag nasubo. Yes. Kana disorders din na siya. Kada bisan kali itong imong magpakpak sa buhok, daghan ko makita nga magpakpak sa buhok, magpakpak sa kuko. Murag nahog nga mannerism no. Mannerism pero matod pa si Shubi that is disorders. Disorder na siya. Disorder. So pagkakuyaw day kayo. Impulse control, dili ka control sa imong impulse ba. Labi na og nay magtan-aw nimo. Tanaw ka. Uy, magsige no pakpak ko ko. Managka-control. Pero na kanindot may igsoon kay naay solution gyud. Daghan kay gi solution ni ani Sister Shubi nga maayo gyud kay nga sundo nato may igsoon. Kay kuan gyud kayo. So indot kayo ang atong kuan lecture karon. Okay, thank you Brother John. Og hatagan nato higayon si Brother Danny. Brother Dan? Okay, salamat kayo Brother. Salamat kayo Sister Shubi sa nindot kayo nga tura no sa mental. Ako doon lang ako i-share. Ang gani ha ako dito na Di amat kir. What's the cause? Brother Garrett sa gani ha. Abi hatag ni kabagat. Di mo tingog yan. Wa mo tingog. Okay, balik ta mga kaigsunan. Ganihan, ang tanan to si Brad Garrett og what is the cause no? Ay gitubag to ni Sister Shubi. Pero diri sa balaang sulatan doon na pud siya ay fixing. Matod pa diri sa balaang sulatan sa Pilipos 4:8 nag-ingon nga matod pa diri instruct believers to fix their thoughts on what is true, honorable, right, pure, and lovely, and admirable. So, mura ba og gisugo ta Bradon, Sister Shub, sa pag-instruct ngadto sa mga magtotoo to fix their thought nga mahimo unta sila nga may gugmaon, sana matarong o niya admirable. So, mo na siya gitudlo sa blaang kasulatan. Usa niya nakapanahon, Sister Shub, kini si Prophet Elijah, nahadlok siya. So, meaning kung mo ingon tag nahadlok, mura matruma ka. Nga naman, gusto siyang patiyon sa usa ka reyna dito sa ilahang dapit, si Jezebel. Oh, intago siya, John, si prophet na ha. Gamhanan, daghan na siya pinatay tungod kay gitagahan siya gahom katong mga prophet ni Baal gihurot na ippamatay. Unya nasuko man ang reyna nga si Jezebel. Di pa tingadlokan ni Prophet Elijah. Intago siya dito sa ilalom sa kahoy. Pero bao po na akong gikatingad-an. Nganong nahadlok siya, nakig-challenge siya dito sa bukid. But then, di ba namatay? Ang daghan mo gito namatay. But then, murag na wad-an siya og kuan ba? Nawad-an siya gumoy. Kusog, because of the fear, brother. Nga naman, pag sa iyang pagkahadlok kay naman si power unta.
midagan man siya. Unya nanggaron ang nakakuyaw na bradon kay ni commit siya og suicidal act. Anxiety to. Oh, Disorder. ingon man siya nga, Ginoo, kung mahimo patyan na lang ko. Mingon siya sa sumala siya ang sulat dito sa mabasa ni sa unang hari 19. Matod pa diri sa lahi manig bersyon ning may malita bersyon pero ato lang masahon. Nagingon diri, apan siya mismo mipadayon sa balik usa ka adlaw sa iyang panaw ngadto sa kamingawan. Og miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy og nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, maayo pag mamatay na lang ako. Tungod ni siya iyang kadlok siguro bradon ba? Og di kakapoy baka nahug siya Sister Shob og naa siya anxiety. Oo, tungod sa because of fear. Pero kay ba mo usag sa pagtambal sa Ginoo bradon. Kay naulian mo po siya Sister Shob. Matod pa diri sa balaang kasulatan nindot kayo. Matod pa sa verse 5. Unya mihigda siya og nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya og mingon bangon og kaon. So usad ay sa makatambal na to bradon kanang naay mo hapuhap na to. Unya mo pakaon mo pero mo sa kapagkaon. Bisag dili na lang parang litan si depressed na kaayo si Bradjan. Unya si Sister Sylvie ning abot. Luya man kaayo si Bradjan tan-aw niya nya mura og depressed, gutom kaayo. I-comfort. Oh, gi-comfort siya. Unya and then gipakaon sa nindot nga mga pagkaon nga iyang paborito. So mo na ang gibuhat sa anghel. So sa ato pod karon mga igsunan doon tay anxiety naay nindot nga tambag si Apostol Pablo. Oh, basta na kay anxiety. Oh, matod pa sa una si Ginoong Hesus miingon siya ngadto sa mga katawhan nga ansana and he said cast all your burdens upon him. Oh, kinahanglan nga imong itugyan tanan mong kabalaka ngadto sa Dios. Kay kanang tanan nimong kabalaka mawala na. Papahulayon kaniya and he will give you rest. Pagkaninduta mga kaigsunan, kung doon na itay kabalaka, depressed na kakaayo, isulti na ngadto sa atong Ginoo. Amen. Mauna siya the best way nga ang imong depression mawala mga kaigsunan. Tinuod yun na. Brother Dan kay ngano naka-experience ko ana nga murag baglabad yun imong tungod kay naay mga problema ba, may mga sitwasyon nga unana. But then kung itugyan lang yun mo sa Ginoo, imo lang yung iampo nga mawala na, ma-relieve ya. Ay mo. So sa inyo nga mga experience or based sa inyo nga mga study, naabag age nga mo abot na sa usa ka tawo? Kaya usually kung akong nahibalan kay kung ari kas mga batan-on, mura magwa na nila dali. Naagapon brother Sa akong Dondon. gikuan ganina nga naa na siya stage of life sa childhood, adolescence and adulthood. So wala na siya pili. Way pili nga edad. So matod pa sa libro nga ako nabasa kananay kinibitawong libro nga Natural Remedies Encyclopedia. Kini di ay siyang ginana nga klase kana mga symptoms bitaw. Symptoms o menopausal. Menopausal. Usapod na. Kay ngano, kay usahay kining menopausal di ay bisan sa men ang men gyapon mahimo gyapon og menopausal gyapon na may gitawag og men menopausal. Og anang panahon na murag nag-agi gali ko na. Unsa may imong gikuan bad? Mura ba og wala lami. Kung wala may lami. Murag di naka wala goal ba? Murag so may lami na nga. Mura ba wala kay gustong kaputon ba? O kay nakabot na nako akong gipangandoy. Akong gusto. Mayo dai. Oh, so iko unsa man ni? Ya ibasa ko sa Natural Remedies. Uy, di man dai ni siya kay nakabot na nako kun dili symptoms mo ni og menopausal di ay. So gi-cope up to nako. Naka-cope up ko kay ingon man ka nga makontrol gid nato. So ang pag-control gyud isulti gid sa Ginoo pod. Kay ana man na unya doon na po yung ubang mga tao nga ma-meet nimo nga positive. O debte kay kauban kaniadto nga nagali naman siya karon. Kanang nasakit siya. Ang problema niya kay hilantan siya magabi. Niya check up sa doktor, maayo magmadlaw. Pagpa-check up niya di ayo siya. Yung samaon sa man ka, yung naalagi dok magpa-admit lagi mi kung sa man hilantan mo ko magabi pero malay ka hilanti karon aw nyang gabi hilantan man ko na siya daan yung doktor di ko dawat nimo kay wa man kay hilanat karon yung
Di dok, ilantan ko magabi eh. Di man Mindset gyud. na niya. So, magpa-check up, magpa-admit gyud, mindset lagi. So, disorder na. Di ay. So, ang nahitabo ana, admit gyud. Pagkagabi hilantan man gyud. Yung duty, hilantan mo gyud ini. So, ang nahitabo, tirahan ng mga medication ana. Uy, ning samot mo yung gibati. Within 1 week man dito, maglisod naman siya lakaw. Kaya tungkol sa kadang medication ba nga gigamit sa doktor kay iba ka mga practicing kasagaran kay provincial hospital. So na may mga bago diha. So ang nahitabo mga igsoon naluya gid siya. Nya pag bisita nako sa ilaha kay inana man ang atong kauban bisitahan man. Pag bisita nako ko asa man ka? Isa di ako sa taas. Inko di ba bago kang nagawa sa ospital? Isa nga pero di naman ko kalakaw. So pag ako, uy, ano man? Uy, usan naman ko kasi mana nga di kalakaw, di ko katindog, di ko mukaon. Ingko, uy, yun sa manin mo pagbuhi, tubig ra. Nya ingko nga, usay may pagka-positive lagi po tayo ko. Pero sa akong pamina, wa maka masakit. Kay nindot makamusulti. Wa ka magkurog-kurog, dilihin na imong tingog, sakto raman. Idasig ni mo. O, siya, di mo ko kabarog. Sige, musaka ko dia. Isa kami, duha kami. Pagsaka na mo dito, awang giistoryahan nga. Dili gawas ari kay naman kas kwarto, gawas ari gamay. Kami istorya ta. Na gawas siya. Ingko wa man kay sakit kay may makamusulti. Tindog ko no. Siya di matumba ko ingko suway lang gunit lang ang bungbong. Kay murag makatindog ka, isa nga tindog. Kung nakatindog man ingko, katindog man lagi ka. So murag usa na sa solusyon nga imong gihatag ganina nga higala ba nga ika-istorya nimo nya dasigon nimo siya hangtod ko manganaog ta sa silong kay init diri adto ta mag-istorya Sunlight di sa sala ra isa nga unya kay basig tumba ko ingko gunit lang sa hagdan gunit nakanaog man tuod unya pag kanaog niya ako siya ginan wa man kay sakit. Nara na si mong una-una. Yes. Una-una. So, mo to giingon nimo nga mental disorders. Mental illness. So, dito. It starts in the mind. Pero nadugay ang mental illness, sakit digid siya. Sakit digid siya. Sakit gid ay. Dagan ang sakit kay resulta sa medication. Medication. So, hangtod nga naka-recover gid siya. O naayo gid siya maigsoon. So, inana day, kini yung mga higala, katong giingon nimo nga solusyon, kini ni mga higala dako ni katabang nga maayo ang imong kauban kay tabangan lagi nato ang kauban nga naa na sakit. So katong ako sa una nga murag nainana po ko nga murag hopeless ba. Ingko dili ko katog magabi akong giinan to si kuan kay kanang sleeping problem illness madena kita tanong ko diri mental illness madena. Yes. Karon pagkuan ako isa sayon ra na iko isa unsa man adto ta kuyog ta karon uy unto hinungdan nga murag naka-recover ko na uli-ulian ko hangtod nakabalik ko sa normal nga ingko Ginoo mabalik pa ko nga may kusog ko mulakaw hinay mo ko mulakaw pero nabalik man gyud mudagan pa gani. Praise God. So Mayo. wala nga usahay din mga igsoon kini din atong higala makatabang kaigda ko nga maulian ang atong kauban nga nahinana nga dunay mental illness. Amen. Kay kanang mental illness kuan gina siya naara sa hunahuna ang sakit. Managing ni Ellen G. White nga 90% sa balatian psychological ra. Dili siya tinuod nga balatian. Yes. Mana kuno pa-check up kag doktor negative tanan. Nya ikaw kay una-una nimo sakit bang ka, makig-away ka doktor. Nasakit lagi ko. Somatic disorder po na anang. Kasi nga na. Somatic ka na bang hunahuna nimo nga nasakit ka. Dig atos doktor wa day kay gimat. Unya di mo tuos doktor kay naagi sa sakit. Somatic na disorder. Somatic disorders. Nagyapon sa mental illness. Okay. Si Brother Bagat murag na ikaw. Okay, Brother Habagat. Ikaambit mahitungod sa biblical view. Okay, daghang salamat og mayong hapon sa tanan. So, mga kapaglaom og mga kapamilya, mao gayud to'y gusto sa Dios nga mahitabo
ang gibatbat ni Ma'am Shubi ni ining kahaponon. 100% kung atong sundon, mao gyud to ang buhing kamatuoran. Matud pa sa iyang gisaysay, iya gibasa ang ikatulong Juan, no? Versikulo 2, nag-ingon, hinigugma, gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang og sa maayong panglawas. Kung ato lamang sundon, ang gibatbat ni Ma'am Shubi ni ining kahaponon, sigurado gyud ko nga kita makabaton sa maayong panglawas. Amen. Unya, maingon nga masayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Tiaw mo nang gipasalig mga kaigsuunan sa sinulat ni Apostol Juan, magmauswagon ang atong kalag. Ang pangutana, doon na pa ba'y makalabaw ni atong napatalinghugan karon? Wala na, sumalas balang kasulatan, wa na'y makalabaw ni adto kun atong sundon mga kapaglaom og mga kapamilya. Kay matod pa sa kasulatan sa bersikulo 4, wala ako'y gikalipay nga mulabaw pa ni ini nga mao ang nagdakapasidungog nga ang akong mga anak nagsubay sa kamatuoran. Mga kapaglaom, mga kapamilya, ni ining kahaponon, mao kadto ang buhing paglaom sa atong kinabuhi kung atong sundon ang mga pulong atong napatalinghugan ni ining kahaponon. Daghang salamat. Okay, daghang salamat, brother. Habagat no nga dugang yun mahitungod sa atong espirituhanon. Mao na nga focus kanunay sa espirituhanon. But then karon nga mga situation sa atong kahimtang karon ba, ilabi na sa mga gitawag og mga batan-on bitaw. Kaning gitawag og sige ta gamit og cellphone, ilabi na sa nahisgutan to kaganiha. Unsa bigi angay nato nga himuon sa pagkakaron kay murag grabe naman gyud ang mga batan-on nga naka-focus mahitungod sa cellphone, mahitungod sa mga gadget. And then medyo ang problema talining mata and also ang ilang nga pangutok. Kay murag huna na kung murag muklag ning utok kung once nga sige tag cellphone. No? Kay naa bitaw koy pagumangkon kung suguon nimo murag kuan gyud di ka kuha dayon. Di ka catch up. Di ka catch up tungod kay sige silag cellphone ba. So sa inyo nga mga opinion unsa kay ato nga ika-advise ana ilabi na sa ato nga mga kabatan-unan karon? Pagdisiplina. Sa oras to. Oo. So may atong angay bahanan either sa control ba nato sa atong nga mga isip mga ginikanan? Ikaw Sister Shob, unsa may imong ika-advise mahitungod ana kay grabe naman gyud, murag di naman ni kapugngan kay kung mo upgrade pa ning cellphone og unsa pa himuon sa atong technology, mao naman gyud eh. Atong hinumduman nga ang mao nay paagi sa kaaway nga dili naka-focus ba ang tao sa Ginoo, malabag na niya, di na siya example lang ha sa commandments sa Ginoo. Obey, honor your father and your mother aron taas imong kinabuhi. Karon kana nga nalulong sila na pagdula nga na dili naman sila mo kuan sa ginikanan. Ang ginikanan ilahan ng sa observation lang ha, dili pod sa tanan. Mostly inig sugo sa ginikanan, singkahan pa. Ikaw ra, nga na ba? No, ang ginikanan nagsugo, ang ginikanan pud mutuman. Kay lagi na nalulong naman adto. Sige na magdula. So dili wala nay pagtahod, wala nay respeto sa ginikanan. So na-violate niya ang sugo sa Ginoo. Kay mao ay nay litag sa kaaway. Gipanghatag niya na dili siya dautan, but if imo siyang abusaran, dili nimo siya gamiton sa isakto nga kagamitan niya, aw mapildig yun ka. No, so mo na nga imuha personally i-control nimo. Kung naa naman ta sa saktong pangidaron, pangutok, i-control nimo imong self. May kagtabang sa Ginoo nga Lord, tabangi ko kay murag grabe na gyud, dili man pud ta exempted ani, even ako sa hayno kanang mapalabian nato mag cellphone ta kanang taas na nga atong oras sige og scroll sa Facebook, di na siya maayo. Nahurot imong oras sa sayang laba na pinasayang ang panahon ibis daghan pa kag buhaton. Sige kag duwa-duwa di unsay mga games nimo sa imong cellphone, di na siya maayo imbis na apay maayong importanteng buhaton na didto na butang.
No? So ingana control lang yun, self-control, then discipline sa imong kaugalingon. Unya as parents, imog yung kanang lantawon imong anak kanang imuhag yung subaybayan ba. Unya imuhang pahimangnuan. Dini sa Biblia Bredon dini sa Proverbio 22 versikulo 6 nigun dini, train up a child in the way should go, and when he is old he will not depart from it. So usa sa maayo anang himuon, trainingon gyud ang mga bata. Yes, amen. Ang pag-training sa mga bata, panitan basa og Bible. Unsa may atong gihatag sa bata? Cellphone. O ang bata maghilak, cellphone, paduaon. O dira. Pero kung imong trainingon sila, kung ang Bible di sila kasabot, Bible story. Yes. So importante na siya nga matrain ato mga bata sa kay gisulti mi gini sa usa ka maalamon nga tao. Bansaya ang bata sa diha sa dalan nga iyang pagalaktan. Og bisan kung siya matigulang na, siya dili mubiya gikanyan. So nindot kaay nga tundo na to na trainingon na to ang mga bata. Gamay pa tudloan og bahin sa Bible unsaon pagsunod sa ginikanan. Yes. Unya ikaw pud nga ginikanan model pud ka. Kay undi pud ka sige cellphone. Yang nitapos mga ginikanan usahay busy pud. Busy sila sa ilang kaugaling pong kalingawan. Wa na time ba? Di na magstorya sa mga so kinahanglan tagaan yung time ang mga bata. Kaya ang mga ginikanan pod to pod busy pod og duha og email. So kay ang mga dunay gagmayng bata ron, mga batanon pa baya. So di kabadlong kalabaw mo. Di kabadlong. Masuko pa gani og mga bata mo kay mga cellphone kay siya magdula. So usa na siya sa kuan nga bansayan ang mga bata. Nga ikaw pod model ka paingog ayo pag cellphone. Pero ang bata di mo cellphone pero ikaw nag-cellphone ka. Tinuod. Kaya ang cellphone karon ang katuyuan na communication man. Dili pang game, pero game mo na ron nga pang game. So, naulipon na siya. Wala na makuan yun sa kuan, no? So usa na sa kuan nga bansayon gyud to mga bata samtang gagmay pa sa pulong sa Ginoo. Amen. Sa pulong sa Ginoo. Mao gyud. Thank you so much, Brother Dan. Ikadugang kabahin sa atong gidiskasan karon. Medyo naapa tay mga 5 minutes or 6 minutes. No nga atong tilokon ni. Kadugang kabahin sa atong discussion diskasan karon. Unsay atong buhaton ba? Nga isip usa nga solusyon. Okay, mga kaigsunan, sa dili pa ko mo padayon sa unahan, tuguti ko sa pag-shout out sa akong suod nga higala diha sa Kantalid, Balilihan Bohol, si Albert, no? Gusto nang tato siya mo simba doon sa dito sa simbahan mo sa nato sa Mangga. Pero naamay namatay dito sa Maribok ilang kauban sa association. Siya amo exist ako. Kaya wala ko nagdapit niya, siya writing offer. Pero dalay ko ng Ginoo nga nagalihok gyud siya niya, nagbasa na pud siya sa Bible. With their own. Yeah, nangayo siya sa atong mga text. Okay, dalay ko ng Ginoo nimo diha, Brad, padayon sa pagpaminaw ni atong tulmanon kay daghan kag makuha. Healthy lifestyle o healthy spiritual life. Ang atong makuha diri mga sukintig paminaw. Unya padayon ta akong i-share mga kisara no kay talk about ML cellphone. Sakto tong ingon ni Sister Shubi nga gigamit ni siya snare of Satan, no? So siya kabitik ni Satanas para nga ang katawhan dili na mag ima-inang puon. True. Katong giingon ni Brad John nga sa Proverbs nga train up the child. No, akong tagaan mo experience mga igsoon ng akong mga kabataan, well-trained gid sila sa pulong sa Ginoo kay kuyog man sila nako panahon sa mga Bible studies dito sa diin ko na assign. Nang karon mga igsoon, kanini ang wala pa to sila cellphone atong panahon na. Karon ako silang gitagsaan og cellphone sa Sister Shub. Karon naagid to oy problema. Bisan sila trained na. Maabot yung panahon nga mahimo silang mugahi ang ilang ulog sugoon tungod kay dili naman sila magpapiri sa dula. Pero lahi gyud sa Sister Shub ang na-train kaysa wala na-train. Kay ang na-train kay mahadlok pa man sila sa Ginoo. Doon na pa man sila ikahadlok sa Ginoo. Panahon sa worship,
Duol gyud silang tanan. Tapok yun. Ilang mga cellphone buhian gyud. Ani ana mga panahon na. So mao na nga importante gyud ang pag-train mga kaigsunan diha sa pulong sa Ginoo o niya sa atong mga kabataan, tudloan sila. Sakto tong giingon ni Brad Jan. Diri na ako nabasa mga kaigsunan, indot niya akong ibasa diri mga kaigsunan sa sulat sa Pilipos, kang Pedro, unang Pedro, apit na gyud atong oras no. Last na lang gini sa unang Pedro matod pa ni Apostol Pedro nga itugyan tanan ninyong mga kabalaka. Itugyan ginato ngadto sa Dios. Kay once nga ato nang gibuhat mga kaigsunan, mawala gyud tanan natong mga kabalaka. Unsa man ning kabalaka? Worries. Mo na maka-cause og anxiety. Sakit. So mo na mga kaigsunan og natay kabalaka, ayaw gyud pagduha-duhas pagduol ngadto sa atong Ginoo aron kita makabaton og kalinaw kay ang Ginoo mismo mopa hatag kanato og pahulay. Dalaygon ang Dios og maayong hapon kanatong tanan namin. Okay, thank you so much Brother Dan. Unya last day akong iko kanay na ay naga-tan-aw kanato karon Sir Rexan Wenceslao. Actually daghan yun ni. And then ingon niya shout out Mr. sa tanan Perjes Libasora Solomon Legitimas from Davao City. No, shout out ninyong tanan diha. So God bless no. I hope nakapaminaw mo sa atong gospel and health message ni ining kahaponon. And then isip pagpanapos atong tagaan o gigayon ang atong mga kaubanan. Brother Habagat. Okay mga kapaglaom nini nga kahaponon, mga ginikanan, mga kabatanunan, diya lang ko'y basahon sa balang kasulatan kay nag-ingon ang Hebrehanon 3:13. Apan pag tinambagay kamo samtang matawag pa nga karong adlaw. Igsuon matawag pa nga karong adlaw kinahanglan magtinambagay ta nga dili mo abot ang kadaot sa tong lawas labi na gyud sa paggamit sa maong mga cellphone ato ni nga hinumduman mga kabatanunan. So nag-ingon aron wala kaninyo'y magmagahi tungod sa pagkamalimbungon sa sala. Basin baya mga kapaglaom nga pinaagi sa atong pagpatuyang na lang mohatod ngadto sa kasalanan. Okay, thank you. Okay, Brother Dan. Panapos. Okay, shout out din ni Sister Glindy, nag-live po siya karon. May pagpaminaw ni mo diha sister, og manghinaot ko sa tanan suki natong tigpaminaw nga kamunda na makabaton og may panglawas kanunay og maayo usab nga spiritual health diha sa inyo nga panghuna-huna og makabaton kamo kalinaw. Dalaygon ang Dios og ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Amen. Brother Jan? Brother Jan? Okay, daghang salamat sa atong lecturer si Ma'am Shubi ug sa tanang naminaw karon ug sa mga sponsors. Inaot nga kamong tanan ana karon sa Kapiskay ug sa sunod nga Domingo maminaw magbalik ta sa atong programa ug dinhi sa DYTR ug hinaot nga dili ninyo biyaan kining maong programa. Okay. Thank you Sister Shub. Okay, so thank you sa tanan no nga naminaw hinaot nga na bless ta sa humubo lang to nga lecture kabahin sa mental health awareness and mental health problems para pod ma-aware ang tanan o para makalikay ta ni ana nga mga balatian dina sa atong panghunahuna og maaka-apekto po na sa atong panglawas. Wala na daghang salamat o God bless ni ini nga radio station and also sa atong team kapag ang pulong sa kaluwasan. Okay. Masig-masig yan. Okay, isay panapos no. Gipanumduman ta in 1 Corinthians 6:19 that our bodies are the temple of God where the Holy Spirit lives because God's Spirit lives in our bodies and our bodies are not our own but a gift from God. The way we nurture them both physically and spiritually is a vital part of our Christian work. So atong pangayuan og panapos nga pagampo si Brother Jan. Gamay lang. Okay, daghang salamat Ginoo sa imong pag-uman kanamo sa programa karon ug hinaot nga imong kaming giyahan sa kanunay ug daghang salamat sa imong proteksyon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran. Ang mga opinyon o komentaryo nga gipadayag iya lamang sa magsisibya ug way labot ang istasyon. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Kini ang tinuod nga radyo sa Bohol. DYTR.